Magandang araw po sa inyo lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga ka-review natin, kapapasok lang. Nashock si Robin Padilla, naiyak walang kawala sa utos. President Marcos WP is China, iyak. Yan mga ka-review natin, patungkol po riyan ang ating bibigyan ng reaksyon at pag-uusapan. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At yan mga ka-review natin, ang balitang ito ay mula po kay Pinas News Insider mga ka-review natin, at sa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe nyo na po, Pinas News Insider. Yan mga ka-review natin, eto na, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Samantala, lumagda naman ang Pilipinas at ang European Union ng 60 million euro na financing agreement para ho ito sa Green Economy Program. Sinabi ng European Commission ng grant sa ilalim ho ito ng Green Economy Program ay naglalayon na tulungan ang Pilipinas sa pagpapanibago at pagpapalakas ng ating ekonomiya. Ito rin bahagi ng Team Europe Initiative sa Green Economy ng European Union. Sinabi ng naturang komisyon na kasama sa programa ang pag-angkop doon sa circular economy, pagbabawas ng paggamit ng mga nagiging basura at lalo na ho yung mga plastics, at pagtitiyak ng supply ng tubig at ma-maximize naman ang wastewater at magamitan ng treatment. Gayon din yung pagtataguyod ng energy efficiency at pag-deploy ng renewable energy upang matugunan ang epekto ng climate crisis. Ang European Union ay makikipagtulungan sa pamahalaan ng Pilipinas sa mga local government units, mga pribadong sektor. Ito ay upang isulong ang green investment na tumutuon naman ho ang atensyon sa green supply chain at mga proseso pang-produksyon, lalo na yung pagpapabuti ng ekonomiya ng ating bansa nang hindi nakakapinsala sa ating kalikasan. Samantala, kuha naman tayo ng mga karagdagang balita mula ho sa ating mga kasamahan. Yung Joint Resupply Mission kasama ang iba pang mga kalyado nating bansa ay kabilang ho ito sa mga kinukonsidera. Tinitingnan ngayon ang options ng Armed Forces of the Philippines kaugnay ho nung pinakahuling insidente ng panghaharas ng China dyan sa West Philippine Sea. Kabilang sa mga tinitignan option ngayon ng Armed Forces of the Philippines ay ang pagkasagawa ng Joint Resupply Mission kasama iba pang mga kalyadong bansa ng Pilipinas. Ito ang inihead ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. kasunod ng pinakahuling insidente ng pambubuli ng China sa West Philippine Sea, kung saan umabot na sa pamamangga ng resupply boat ng Pilipinas ang pangaras ito sa ating sa nasabing lugar. Aliya, bukod dito sa maraming mga opsyon na kanilang pinag-aaralan ngayon para sa pagkasagawa ng rotation ng resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pag-amin ni Bronner, nangangamba sila sa posibilidad ng paglalapa ng tensyon sa pinag-aagawa teritoryo sa West Philippine Sea. Ngunit gayon pa man, ay iginiit niya na magpapatuloy pa rin ang isinasagawang rotation ng resupply mission ng kasundaluhan para sa mga tropa ng mga militar na nakabase sa BRP Sierra Madre. Kung maalala, unang na rin iginiit ni Bronner na walang karapatan ng China na mangialam sa isinasagawa ang pagkukumpuni ng Pilipinas sa kinakalawang na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na isinadsad sa lugar noon pang taong 1999. Una na rin sinabi ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na walang intensyon ng ating bansa na makipaggera o digmaan sa China, bagkus ay pinagkatanggol lamang ng pamahalaan ang ating karapatan sa naturang teritoryo. Kinundina ng Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD na pinamumunuan mismo ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang iligal na aksyon ng China sa bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa Lakas CMD, ang pinakamalaking partido sa Kamara ng Representantes ngayon ay nagpahayag pa na mayroong 73 na kasaping kongresista sila at malinaw ang kanilang posisyon, at ito umano ay ang nilalabag na mga panuntunan o mga batas ng international level o tinatawag nating international law na ginagawa raw ng China sa ginagawang panghaharas doon sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa parte ng West Philippine Sea. Sa naturang insidente, nabangga ng sasakyang pandagat ng China ang isang barko na kinontrata ng Philippine Navy para naman magdala ng supply sa mga sundalong nakadestino sa BRP Sierra Madre. Nabangga rin ng barko ng Chinese Maritime Militia ang MMRV Cabra ng Philippine Coast Guard. Ayon nga sa naturang partido, nangyari ang insidente sa loob mismo ng 200
nautical miles exclusive economic zone batay huyan sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Nanawagan tuloy ang lakas CMD sa Chinese government na itigil na ang kanilang agresibong aksyon sa West Philippine Sea na kanilang inaangkin kahit na malinaw naman na ito ay nasa loob mismo ng ating exclusive economic zone. Nagpahayag din ng suporta ang mga miyembro ng lakas CMD kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang chief architect ng ating foreign policy para sa ating bansa. Alam nyo kung walang Pilipinong taksil, So yan mga karibyo natin, no? Talagang harapan na po yung pag-aano ng China, no? Mga karibyo natin sa ating mga barko. Yan mga karibyo, no? Tama po yung sinasabi kanina na hindi po yung sinabi ni Sik Gibo mga karibyo na hindi naman po tayo nakikipag-away sa China. Ipinagtatanggol lang po natin yung atin, di ba mga karibyo natin? At saka itong lakas CMD mga ka-review sa pamumuno po ni Speaker Romualdez mga ka-review natin mukhang pala naman dito sa West Philippine Sea. Diba? Sa palagay niyo mga ka-review, umiepal ba si Tamba? Nagpapalakas pa sa kanyang mga tauhan itong si Tamba mga ka-review? walang Pilipinong kampi sa China, hindi ko na kailangan gawin ito. Dahil sama-sama tayo. Pero kaya paulit-ulit, umaga, hapon, Monday to Sunday, nananawagan ako kasi lutang na lutang yung mga taksil na Pilipino. I'm sorry. Traidor kayo. Traidor sa bayan, sa Philippine Constitution. Ang kakampi at kumakampi sa China. Diretsa. Ang hirap nga po nito mga karibyo natin Kasi kung sino pa po yung mga traidor sa ating bansa, sila pa yung pinapasweldo, no? Pinapasweldo ng taong bayan mga karibyo natin. Parang ginigisa tayo sa sarili nating mantika, no mga karibyo natin. Dapat na lang pagsisibakin itong mga nito. Itong mga opisyalis na kumakampi, no? Sa China. No, mga karibyo natin. Ito na nga, hinaharas na nga tayo, kaibigan pa rin ng turing, mga karibyo natin. So, ano ba? Pera natin ang sinasahod nila, mga karibyo natin, pero, ibang bansa ang kanilang ipinagtatanggol, mga walang hiya. Saan tayo magsalita? Kasi yan naman ang totoo. Kung Pilipino ka, 100% ang blood mo Pilipino, bakit kakakampi sa dayuhan? Bakit mo pinagtatanggol ang intentional na bumabangga sa ating mga barko na hindi naman nakikipag-away? Yung ating mga barko nagsusupply ng pagkain, medicine at tubig sa ating mga sundalo sa BRP Sierra Madre sa Ayungin. Yun ang misyon. Hindi away. Tapos babanggain, intentional, sinadya, tapos kakampihan mo, taksil kang Pilipino ka. Mahiya ka sa pamilya mo at anak mo at magiging lahing ng pamilya mo dahil wala kang paninindigan. Ang papalag, guilty. Ang magre-react, guilty sa sinasabi ko. I'm sorry. Guilty ang magagalit sa akin. Ang magre-react sa sinasabi ko, guilty ka. Ikaw yung taksil na Pilipino sa bansang ito. Umaga, no Hindi pa ako nagagalit. Dinidiin ko lang. Kasi yung authority na sinasabi, mahalaga. Mahirap yung sasabihin mo gano'n, tapos tatawa ka rito para ka nanloloko. Hindi ako gano'n. Pag seryoso. Pag tatawa tayo. Pero sa isong ito, seryoso po ito. Kaya nga yung title natin, Pangulong Marcos, inutusan ng militar. Yan nga, nadinig nyo. Taong bayan, kailangan dito. Hindi na kailangan i-memorize yan. Alam na nyo kung bakit kayo kailangan. Pero kung kakampi ka ng kalaban, ng bubuli, ng babangga, ng aagaw, taksil ka sa pamilya mo at sa lahing Pilipino. So yan mga karibyo natin, talagang pinaulit-ulit ni ni Sir Mike Abe, yung taksil. Taksil ka sa iyong bayan at sa iyong pamilya. Maging sa sambayanang Pilipino. Ikaw ay pinandidirian na. Marami na pong nagagalit sa mga taksil mga karibyo nandiyan sa Senado.
na imbis po kampihan ng Pilipinas, lalo patuloy idinidiin mga ka-review natin. Ha? Ayan. Galit na po itong si Sir Mike Abe dito sa mga artistang politiko, no? Ano ba yung term niya? Basta artistang politiko mga ka-review natin, no? Kasi nga po, no, itong si Senator Robin Padilla mga ka-review natin, talagang walang sawa sa depend, no, sa bansang China, no, imbis na suportahan ang ating bansa, doon patuloy sa kabila. Nakakahiya po kayo, bakit? Yung pera pong pinapasahod sa inyo ay galing po sa amin, mga ka-review natin, no? Galing po sa atin, sa taong bayan po. Tapos, di ba? Yung ine-expect namin gagawin mo ay hindi mo ginagawa. Naku po, malaking problema yan, mga ka-review natin, di ba? Kung ganyan ang lahat ng mga senador, wag na po natin buksan ang Senado. Mga ka-review natin. Isara na lang po natin ang Senado kasi wala rin naman tayong nakukuha, mga ka-review. Ba, wala tayong nakukuha ang suporta. Kung magiging ganyan lahat, no, hindi naman lahat. Yung iba ay nagtatrabaho rin naman, mga ka-review natin, no. Wala naman, mga ka-review natin, ano man po ang reaksyon, dito sa sa balitang ito, si Baki ng traidor, kaya pala binangga ang China. Traidor sa bayan, no, ito. Traidor sa bayan, mga ka-review. Okay, comment nyo na po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong reaksyon patungkol po dito sa balitang ito. Yan, kay Senator Robin Padilla. At sa talaga naman, nakakapanggigil po kasi, di ba? Ikaw na nagtatrabaho, nagpapakahirap, di ba? Para makabayad ka ng iyong buwis. Tapos ganito lang, ibibigay lang sa mga katulad ng tao, di ba? Maging sa kongreso, mga ka-review natin, di ba? Kinukurakot lang yung ating pera. Nako. Yung extraordinary fund ng House of Representatives at ng Senado. Kumusta na kaya? Napag-uusapan pa ba, mga ka-review? Nako, mukhang natatahuban na ng iba't ibang balita, mga ka-review, no? At baka naman nililihis nyo lang ang tao. Yung extraordinary fund po. Yung mga walang resibuhan nyo na. Para naman pag-imbestiga, may maipakita kayo. Nako. Baka nagpe-prepare pa po, mga ka-review natin. Antay lang po tayo, Kasi baka nagpe-prepare pa po ang mga kongresista at senador para sa kanilang mga resibo. Yan, mga ka-review natin. Alright? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan, mga ka-review natin, Huwag din pong kalimutang mag-subscribe. Kaya Pinas News Insider, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe nyo na po. Maraming salamat.